Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan po, kahit po nasa bahay lang tayo, tayo po muna sa sandali, yumuko at manalangin. Heavenly Father, ipapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon, na magkaroon ulit kami ng pagkakataon na magpuri sa inyo, Lord. Kahit man po hindi kami magkakasama sa church, kahit man po magkakahiwalay kami, Panginoon, naniniwala kami na kasama ka po namin sa umagang ito. And right now, Lord, nais ka po namin awitan. At nais ka po namin pangitiin at i-bless sa araw ng Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God restores our lives 100 or even 1,000 times. And meron lang po tayong dapat gawin para masuklian yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung pagsunod natin sa Kanya. Yun yung magpagamit po tayo sa Kanya, sa ministry natin. Yung pagsunod natin sa Kanya na mula sa puso, hindi yung napipilitan lang dahil nasabihan lang na ganito, gawin mo yan. Yung pagsunod natin na kusa natin binigay sa Kanya. Yung po yung isang bagay na maibibigay natin sa Panginoon na siyang ikatutukan niya ng lubos. Sabi nga po, God isn't looking for ability, but He is looking for availability. I hope tong kanta na to, ma-remind tayo na kahit gaano kahirap, kahit napakadaming balakid, kahit napakadaming pagsubok, magpatuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Magpatuloy tayo magpagamit sa Kanya. Sabi nga po dito sa kanta na to, trusting you and not myself will always lead to blessing. Habang inaawat po natin ang kantang to, damahin po natin yung message ng song na to. Kausapin natin yung Panginoon.
amin ng kalakasan, Lord. Lord God, nais na puso namin magpuri sa inyo. Nais na puso namin sumunod sa inyo, Panginoon. Kahit gaano kadami yung balakid, Lord God. Kahit gaano kadami yung pagsubok man ang pagdaanan namin. Ulalin man kami, Panginoon, ng pagsubok. But then, Lord, naniniwala kami. Yung pagpupuri namin sa inyo, Panginoon. Yung kalakit, Panginoon, na biyaya mo lang sa inyo. Alam namin, Lord God, na walang masasayang na effort pagdating sa inyo, Lord God. Lahat ng effort namin, lahat ng pagsasakripisyo namin, Lord God, alam namin na na-appreciate niyo po yan, Lord. Nakikita niyo po lahat ng paghihirap ng mga anak ninyo, Panginoon. Lord, hindi mahalaga kung ano man sabihin ng ibang tao, kung hindi man nila ma-appreciate yung ginagawa namin pagpupuri sa inyo. Ang importante, Lord God, nakikita namin at napapasali namin, Panginoon. Napapakiti namin kayo, na-bless namin kayo, Lord. Kaya dalangin namin, Panginoon, yung patuloy ng patnubay sa amin. Yung patuloy ng pagpapalakas niyo ng loob sa amin, Lord God. Para magpatuloy, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa dulo nitong nilalakaran namin ay naroon kayong naghihintay sa amin, Lord. Kaya magpapatuloy kami. Kahit tumilim, Panginoon, yung daanan namin. Magpapatuloy kami sapagkat naniniwala kami. Nang pagdating namin sa liwanag, naroon ka naghihintay sa amin, Panginoon. Minsan pa, awitin natin ang kanta nito ng buong puso. Ialay natin ng buong puso yung sarili natin sa Panginoon. Minsan pa. Ang tawag sa pagsamba. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Sa lupang kagandahan at sa kalwalhatian, sa pag-ibig na alay mula sa aming pagsilang, Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan sa panahong mainam ng gabi at ng araw, parang at bulaklakan bituin araw at buwan. Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan sa galak ng tainga, puso, isip at mata, hiwagang makasama ng himig at ligaya. Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan dahil sa pag-ibig ng kapatid at magulang at mga kaibigan sa lupa't sa langit man. Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan sa iglesia mong banal, tuwi na ay katuwang sa nangangailangan ng gawaing marangal. Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan sa banal mong kaloob na sa amin ay handog, sa dakilang pag-irog ni Kristong mananakop. Diyos ng buong nilalang, pinasasalamatan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa patuloy ninyong pag-iingat at paggabay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito na inyong pinagkaloob upang kami makapagsama-samang sumamba sa pamitan ng online worship service. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit ninyo. Sa kanila, O Diyos, na patuloy na pinagkakaloob ang kanilang oras, ang kanilang mga talento upang paglingkuran ka. Ingatan niyo po sila at gabayan sa bawat araw. Ganun din po, dalangin ko po yung bawat isang miyembro ng Bethany UMC. Sa bawat pagkakataon, Panginoon, na sinusubok ang bawat isa, may mga karamdaman ang bawat isa. Alam ko pong kayo yung nagpapagaling dahil kayo yung aming great physician, Father God. Hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, Panginoon.
Kaya Lord, sa mga pagkakataon na kami natatakot, na hindi na alam kung anong gagawin sa buhay, lalo ngayong may pandemya, patuloy na hinihiling ko po ang inyong proteksyon, ang inyong Holy Spirit, Father God, na i-fill niyo po ang mga puso, and let your warrior angels be upon us, Lord God. We claim, Father God, that we are all healed in Jesus' name. Lahat ng may karamdaman, Panginoon, ay pinagaling niyo na po, Panginoon. Gayon din po, dalangin ko na ang aming pastor na inyong gagamitin, na ginagamit, Panginoon, upang magdala ng mensahe ng inyong buhay, ay patuloy ninyong bigyan ng kalakasan at ingatan ninyo po siya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Hindi lang namin basta marinig ang mensahe kanyang dadalhin, kung hindi maisabuhay namin ito at ma-share namin sa aming kapamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming workplace, Panginoon, sa mga lugar na aming pinupuntahan, Panginoon. Hindi mo po malimitahan yung inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw, O Diyos, ang kumilos sa bawat isa. Nakita ka po sa pamagitan ng aming buhay. Ito po yung aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia at samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanata 31, mga talata 10 hanggang 31. At ganito po ang sinasabi. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayunpamay naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalalang dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na kobrekama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda.
Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang ikalawang pagbasa naman po ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 9, mga talata 30 hanggang 37. Ganito din po ang sinasabi. Muling binanggit ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos.
Sumahati nawa, mga kapatid, ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos, na ating Ama, ang biyaya ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, at ang dakilang patnubay ng Espiritu Santo, sumahating lahat. Amen. Ang ating lectionary reading ngayon ay masumpuan sa Ebanghelyo ni Marcos sa Kabanatang 9, talatang 30 hanggang 37. Ibig ko lamang bigyan ng diin yung talatang 35 ng binabanggit na upo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sino ang pinakadakila? Ito yung binibigyang diin sa mga talatang to, sa talatang 30 hanggang 37. Sino ba ang pinakadakila? Muli sa ikalawang pagkakataon ay nagsalita at nagpaalala ang Panginoon sa mga alagad. Muli niyang inilahad kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap na panahon. Siya'y ipagkakanulo, ipapako sa krus, ipapatay. Ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay. Pagkatapos noon ay tinanong ni Jesus ang balagad kung ano ang kailang pinagtatalunan habang sila'y nasa daan. Ramdam ng Panginoon kung ano yung pinag-uusapan. Ang kailang pinag-uusapan ay kung sino ang pinakadakila. Kaya doon nagpasimulang turuan sila ng Panginoon kung ano ibig sabihin ng greatness. Sino ba pinakadakila sa lahat? Tunghayan natin yung isipan ng malagad. Yung konsepto ng malagad tungkol sa pagiging dakila. Yung kailang attitude regarding greatness. Sino ba ang pinakadakila? Para sa kanila at sa isipan din ng marami, ito'y batay sa posisyon. Ito'y batay sa power, wealth, status, reputasyon. Kaya sabi doon sa dictionary, greatness is a concept of a state of superiority. Superiority power who possess a natural ability to be better than all others. Meaning, ang pinag-uusapan ng malagad habang sila'y nasa daan, at yun ay ramdam naman ng Panginoon, ang usaping pantao. Ibig sabihin, selfish, makasarili. Merong interest sa sarili. Akong dapat, matagal na ako dito, senior na ako. Ibig sabihin, agawan sa power, agawan sa posisyon, para bang crab mentality, bagamat ito mayroong bagong version, hinahatak pababa kapag nasa itaas na. Hindi ikaw ang dapat dyan. Dapat ako. Yun ang sitwasyon sa panahon ng ating Panginoon. At sitwasyon din sa ating panahon, lalo na sa ating gobyerno. Batuhan, siraan, dahil malapit na ang eleksyon. Merong self-interest, vested interest. At ito yung nangyayari sa ating pamahalaan. Tunghayan naman natin yung konsepto ng ating Panginoon sa pagiging dakila. Christ's attitude toward greatness. Jesus described what the kingdom of God is like. Dinemo niya ang isang bata. Sabi doon,
Sa sumusunod na mga talata, tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan niya at kinalong. Bakit ginamit ng Panginoon ang isang bata? Sa usaping sino ang pinakadakila? Sa usaping kung paano tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ng ating Panginoon, ang mga bata ay walang right, walang status, walang economic value. The child considered was a consumer and not producer. Kaya ang isang bata ay sumisimbolo na walang kakayahan. Lagi isang dumidependent sa iba. Kaya ang isang bata ay isang magandang halimbawa ng pagpapasakop ng kababaan ng loob. Ang isang bata na nag-iisip, kumikilos, nagkasalita gaya ng isang bata, ay humikayat ng pagmamahal at pag-aruga. Pag-aruga at pagmamahal. Kaya ang isang bata ay halimbawa ng pagkapasakop ng kababaan ng loob. Kaya itong dalawang ito ay isang formula. Pagka ikaw ay nagpapakababa, ikaw ay nagpapasakop. Kaya napakahalaga yung magpakumbaba ka. At ito yung maala nating hinihingi upang yung dalangin ng bayan ay pakinggan ng Diyos. Doon sa ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 14, ito yung alam natin, na hinihingi para dinggin yung dalangin ng bayan. Sabi, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Yun ang hinihingi. Magpakumbaba. Hindi lamang manalangin, hanapin ang Diyos at taligdan ng kailang kasamaan. Magpakumbaba upang dinggin yung dalangin ng bayan ng Diyos. Kaya ito kumisan ang nagiging problema. Hindi marunong magpakababa. Kaya pagka naroon yung humble heart, siya'y nagnanais na makapaglingkod sa iba. The humble heart desire to serve and give. The humble heart is not concerned with self. Hindi ito tumutukoy sa pansariling interes. Kaya ang turo ng Panginoon sa pagiging dakila ay serving others, paglingkuran ng iba, paglingkuran ng kapwa, at ikaw ay maging servant na hindi nagsasabi ng no, kundi yes, opo, handang magpasakop sa kanyang master. Kaya sa panahon ng ating Panginoon, in Jesus' time, ang servant sa tradisyong Hudyo, ang role nila, laging nasa pintuan ng bahay at nag-aabang kung mayroong papasok na panauhin at sila yung sumasalubong upang hugasan ang mga paa ng panauhin. Serving others, kategorya ng servant. Kaya ayon sa Aramaic language, sa Bible Exposition Commentary ni Warren Wiersbe, the words child and servant are the same. Magkapareho yung bata at servant. Ang puso ng isang bata ay attitude ng isang servant. The heart of a child is the attitude of a servant. Sila yung nagre-representan ng servant. Serving others, handang magpasakop, handang magpakababa. Kaya ito naman ang makita natin sa buhay ng ating Panginoon, naging servant ng marami. Ito yung ipinakita ng Panginoon sa kanyang ministeryo, nagpakababa, nagmisto ng alipin,
hinubad ang pagka-Diyos, iniwan ng kalangitan, nakipamuhay sa gitna natin, ibinigay ang kanyang buhay para tayo mabuhay para sa kanya at sa ating kapwa upang tayo naman ay laan na maglingkod. Hindi na parito ang Panginoon para paglingkuran siya, kundi siyang naglingkod sa maraming mga tao. Kaya sabi ni Paul Tillich, religion first is an open hand to receive a gift and a willing hands to distribute a gift. Ang relihiyon sa kanya, una sa lahat ay isang bukas na kamay upang tumanggap ng mga kaloob at isang gumagawang kamay upang magpamahagi ng mga kaloob. At ito ang tatak ng mga Kristiyano, ito ang tatak ng iglesia, ito ang tatak ng mga Metodista. Ang pagiging dakila ay nahayag sa tuwirang paglilingkod, lalo na sa ating kapwa, tulad ng role ng isang batang nagbigay ng kanyang baon ng 5 tinapay at 2 isda. Ibinigay na walang pagtutol, ibinigay na sa kanya, hindi nag-isip, paano na ako kung ito ibibigay ko sa inyo? Paano na ako? Hindi yung kundi ibinigay niya kung ano yung nasa kanya. At siya'y naging servant, hindi naging maramot, kundi napakain ang maraming mga tao. Kung ating lalagubin ang ating pinag-usapang leksyonary, yan din ang tatak natin. Tatak natin bilang mga Metodista na tinatawag na mga Kristiyano. Naalala ko ang kwento ng isang matandang membrong Metodista. Ang kwento niya, noon ay talagang mahirap ang buhay ng mga pastor. Lakad lang, walang sariling sasakyan, nagdadalaw kahit sa malalayong lugar ng bahay ng mga membro. Kaya ayon sa kwentong to, ang ginagawa nila, para wag nang bumili ng bigas ang kailang pastor. Ang instruction ng lay leader, pag kayo po ay magsasaing sa umaga, tanghali, hapon, dadakot muna kayo ng isang dakot na bigas sa inyong palabigasan. Ilalagay nyo sa supot o sa sako para sa pamilya ng pastor. Kaya hindi pa natatapos ang isang buwan, nakakaipon sila ng isang kaban at ibinibigay naman sa kailang pastor. Mula doon sa isang dakot na bigas, tuwang-tuwa naman yung pastor. Masayang masaya. Naikwento ko to dahil naalala ko yung kwento to ng matandang membro. Ibig sabihin, ito yung tatak ng mga Metodista, tatak ng mga Kristiyano na handang maglingkod kung ano yung nasa kanila. Hindi pinagmamaramot sa mga biyayang dumarating sa kanila, sapagkat ang ating panuntunan at pananampalataya ibinabalik naman ng Panginoon na higit pa sa ating inaasahan, yung ating mga ginagawang pagkakaloob, yung ating mga paglingkod. Ang kailangan lamang ipagpatuloy ang ganitong espiritu ng paglingkod kahit sa kabila ng sitwasyon na ating kinakaharap. Kaya ang paalala sa atin, sino ba ang pinakadakila? Ang pagiging dakila ay tulad ng isang bata na nagpapasakop na merong kababaan ng loob. Kaya yun ang sinasabi sa pinakalundo ng ating paghuli-bulay. Ang sino bang nagnanais maging una
ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ang ating motto, maglingkod, maglingkod, at maglingkod. Sapagkat alam natin na hindi mawalang kabuluhan ng Panginoon ang lahat ng ating pagapagal, ang ating paglingkod, base sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa buhay ng Iglesia. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Tayo po'y manalangin, O Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po kaming lumalapit na may kababaan ng loob. Patuloy pong nagpapasakop sa iyo upang maranasan namin lagi ang iyong banal na presensya. Upang kami sa buhay namin ay magkaroon kami ng kapangyarihan, ng lakas ng loob upang harapin ng iba't ibang sitwasyon na aming kinakaharap. Amin din po kinikilala ang aming mga pagkukulang, kamalian, kasalanan. Patawarin mo po kami, O Diyos. At salamat naman po sa iyong biyaya, kahabagan sa amin, na kung kami lumalapit na may kapakumbabaan, hindi mo kami tinatabong. Salamat, O Diyos, sa isang linggong nakaraan, sa pamatuban po sa amin, sa pagtugon mo sa amin dalangin, sa mga biyaya na binibigay mo
sa iba't-ibang kaparaanan ng aming buhay at kabuhayan. Salamat po sa katiyakang ikaw po ang laging nagpapalakas sa amin, nagpapatatag sa aming buhay espiritual, nagpapalalim ng aming pananampalataya upang lagi kaming umasa, magtiwala sa iyo. Na naman po yung aming kinakaharap, ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kaparatagan, kapayapaan. Pagpalain po yung aming mga kapatid na nagdiriwang ng kailang karawan, ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong magbibigay sa kanila ng isang mabungang buhay, makabuluhang buhay. At maaari sila din ang nagkasapit ng wedding anniversary, ikaw din po, Panginoon, ang magpapala, marasa nila ang iyong patuloy na pagkupo. O Diyos, sa kalagayan ng aming bansa, sa po namin patuloy pong pinagkakatiwala ang mga nagkasakit ng COVID-19 sa pagamutan, nagpapagaling sa kanilang mga tahanan. O Diyos, salamat po sa iyong dakilang patnubay at patuloy mong kasangkapahanin ang mga health workers, mga frontliners, upang sila po maging instrumento ng tuwirang paglingkod sa mga nangailangan. Ang malaga, patuloy kami magtiwala sa iyo. Bilang kami ay isang pamilya na patuloy mong binibigkis. Patuloy mo kaming sasamahan. Patuloy mong gagabayan, magkapalayan ng aming mga kapatid na sa kanilang mga tahanan. Sila po na sa malayang lugar, magiging sila po nasa pammasya. Ikaw po ang laging kakatagpo ng kailang mga pangailangan sa buhay material, maging sa buhay espiritual. Patuloy po naming itiwala sa iyo, ilagak sa iyo ang lahat ng bagay at sa mga pagkakataon, patuloy kaming makapaglingkod para sa iyo at sa aming kapwa upang ikaw, O Diyos, ang aming may taas, hindi po yung aming mga sarili. Kaya po namin patuloy pinagkakatiwala ang buong linggon to. Nanguna ka sa amin, samahan mo po kami. Ito ang aming dalangin na meron pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlibutan. Purihin sa kalangitan, umaanap iwang ganas. Amen. Sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin, nagpapatawad sa atin, sapagkat yung Diyos na ating Ama na mahabagin sa lahat. Sa biyaya ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, na nasa kanyang buhay at pasaganang kabuhayan. Sa gabay, patnubay ng Espiritu Santo, sumaatiniwa mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.